Patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tandem Online! Alright! Welcome back! Wow, masyadong energetic. Alright! Nakapagkape-kape na naman kasi tayo. Oh, alam mo na, baka naman may mga mag-sponsor ng coffee dyan. Alams na. Maabot sa inyo to. Correct. Di ba maaalis ko kayo dito? Good vibes lang dahil ang hatid namin ay perwisyong totoo lamang. Di ba? Favorite coffee person po kami ni Rico. Correct. At saka kung tatanungin nyo kami kung anong blood type na namin, blood type coffee na po. Meron ng bago. Yes. Coffee plus, mga ganyan-ganyan. As in, nalaytay sa... Correct. Yan, ganito kami ka-energetic. Siyempre, para ihatid na naman sa inyo ang panibagong patira sa episode nito. Siyempre, kasama ko pa rin ang aking partner si Tez. At si Rico! At ito ang Patira Patira sa Tandem! Nako naman, dito po sa ating show, sa ating programang ito, kung saan nyo man po kami napapakinggan na podcast platform, video podcast platform to be exact. Ayan. Masyadong mayabang to be exact. Nako naman, syempre dito pagdidiskusyonan naman natin dito yung mga problema, napakabigat na mga pasanin ng ating mga netizen, na mga follower, mga nagbabalik na followers natin, at yung mga nagbagong mga patira syempre sa ating Facebook page. Katulad nito, partner. Eto na nga, nako, makinig kayong mabuti mga espre, sama-sama tayo dito sa problema na to. Sabi dito, Damay-damay na to. Isang masigabong palakpakan po para sa inyo, Tandem. Ipapatira ko lang po ang girlfriend ko kasi mahal na mahal ko siya. Pero minsan, ang sakit-sakit niya pong magsalita. Sasabihan niya po ako ng kung ano-ano kapag galit siya. Kaya lang kapag nasabi naman na niya, gumagaan na daw ang pakiramdam niya at parang walang nangyari, babalik siya sa dati at maglalambing na. Naguguluhan ako kasi po bilang lalaki, natatanim po sa akin ang mga sinasabi niya. Hindi po ako agad nakaka-move on. Masakit po. Gaya po nitong nakaraang away namin, sinabihan niya po ako na wala akong kwenta, at hindi rin daw po ako kagalingan sa kama. Wow. Nagpupwisit na raw po siya. Tapos nung magaan na ang pakiramdam niya, sabi naman niya, the best naman na boyfriend ako. Naguguluhan na po ako. Tawagin niyo na lang po akong confused boyfriend ng Caloocan City. Nakakalok. Talagang kailangan magko-comment pa ng mga gano'n na mga pati sa mga sakasilepin ninyo. Correct. Ano ba naman yan? Fujidenzo Home and Commercial Appliances. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Alam mo talaga to, tamang-tama lang sa'yo yung pangalan na yan. Actually kami, nako-confuse din kami. Baka naman hindi kaya alam mo yung sinasaniban naman yung girlfriend mo. Di ba? Na parang, alam, Topak? tupakin. Hindi na topak ng jowa mo, pre! Di ba? Ito, partner, ito yung sinasabi nila na tama yung ano, di ba? Na hindi daw, ano yun, ang mga babae parang adobo. Hindi masarap kapag walang toyo. Eh yan ata talaga. Di ba? Parang, ikaw ba? Hindi, ikaw partner, sa perspective mo bilang, syempre, girlfriend dati, or girlfriend, kasi mag-girlfriend lang naman to para makarelate sila. Ikaw, yung topak moments, anong nakapagpapatopak sa'yo? Alam mo, minsan hindi ko na rin maintindihan. Parang may mga araw na lahat ng bagay nakakairita. Ay, gano'n. Ultimo yung jowa mo mismo. Siguro kasi as a woman, kumbaga, di ba? Minsan yung mga hormones namin, hindi rin namin maintindihan. Lalo na kapag, di ba, scientifically speaking, kapag malapit na yung period mo, or kapag may period ka, or kapag kakatapos lang ng period mo, minsan may mga mood ka na parang nakakainis lang ang lahat ng bagay, ganun. Pero iba naman yung sitwasyon dito naman kay confused boyfriend ng Caloocan, parang medyo naguguluhan din naman ako kay alam mo, parang kasi ano, iba yung, may double iba yung personality. parang bakla. Oo. Diba? Alam mo, ikaw, kunyari ikaw boyfriend ka, di ba? Tapos ang jowa mo, nagkataon ganyan ang klase ng topak na meron siya. Yung ay, parang nako. sasabihan ka ng masasakit na salita, tapos maya-maya, okay na.
Eh syempre, hindi rin naman maganda na maging pundasyon ng relasyon nyo na nagsasabihan kayo ng masasakit. Di ba? Alam mo, partner, sa part na ito kasi, nakikita ko dito, si babae talaga yung nagsasabi ng masasakit. Kasi parang tinatanggap lang ni confused boyfriend. Oo. Natawa kasi ako sa pangalan niya. Talagang confused talaga siya. Kaya lumapit. Parang kami naging last resort mo. Ganun, kinonfuse mo rin kami. Alam mo, parang, ano ba yun? Anong klaseng girlfriend meron? Alam mo kung ako, halimbawa, may ganyan na girlfriend. Sorry, confused boyfriend. Confused BF, kung ano pa mang pangalan mo dyan. Alam mo, hindi ako magtatagal sa ganyan. Partner, kilala mo ako. Hindi talaga ako... Alam mo, kahit personally speaking, meron din akong mga kaibigan na lalaki na pakiramdam ko hindi rin sila tatagal or hindi uubra sa kanila yung mga ganyang partner na masakit magsalita tapos kapag na-release na niya, okay na para bang walang nangyari, parang ganun lang yon. Alam mo, may dalawang bagay dyan, confused boyfriend ng Caloocan. Pwede mo siyang kausapin tungkol dyan. Oo. Na hindi okay tayo. Kasi ang relationship naman, partner, di ba, gano'n naman. Syempre sa una, kilig-kilig kayo. Correct. So hindi mo napansin sa una yung mga topak na feeling mo sa umpisa, ay, ang cute naman topakin ng baby ko. Kunyari, ganun ka pa sa umpisa. Pero habang tumatagal, parang nakikita mo na, ay, parang mali naman. Parang ano naman, di ba? Pwede pag-usapan nyo. At saka isa pa, bago ba kayo naging magjowa, syempre dumaan pa ba kayo talaga sa proseso na talaga niligawan mo, na naghintay ka talaga ng matamis niyang oo, something like that? Alam mo kasi, confused din ako sa talagang totoong nangyari. Kasi kung halimbawa man na dumaan kayo sa ganun kasi, makikilala mo na siya as ganyan eh. Ngayon kasi parang nabibigla ka na parang ganun siya, bakit nagkakaganito siya? Anong meron? Parang kaya tuloy ganyan, nadadagdagan yung pagiging confused. Ano, parang sabi niya, nakaka-visit ka, hindi ka magaling sa kama, tapos after a few minutes, I love you. Parang, ano yun? Alam mo, feeling ko kaya din napapraning na si confused boyfriend kasi nga, parang hindi na rin niya alam kung saan niya ilulugar yung sarili niya. Kasi siguro, maaaring ganito, Rico, no? Maaaring nung umpisa, medyo blinded siya sa pag-iibigan nilang dalawa. So, hindi niya napapansin yung mga tindinong topak ng jowa niya. Correct. Kaya lang umabot sa intimate na sila kasi nasasabi na nung babae na, ay, hindi ka masyadong magaling sa kama. Ibig sabihin, intimate na sila. Di ba? Nandun Correct. sila sa ganun level. So, ibig sabihin, medyo baka may katagalan na yung relasyon nila. Tapos parang, hindi na okay sa kanya yung ganun. Kaya nga sabi ko, dalawang bagay yan. Yung una, pakausapin mo siya tungkol dyan, kapag hindi siya nagbago, magdesisyon ka na. Correct. Pangalawa, pwede ngayon pa lang sabihin mo, kung magpapatuloy ka sa ganyan, hindi ko kaya, tapusin na natin. Kasi paliwanag mo na, sabi mo nga sa amin, ni Rico, bilang lalaki, hindi okay sa'yo yung ganyan. E di sana bago mo sinabi sa amin ni Rico na hindi okay sa'yo yung ganon, napag-usapan nyo na ng jowa mo na hindi okay sa'yo yung ganon. Kasi wala Oo. naman kami sa relasyon mo ha? Diba? Kaya nga, di ba, alam mo, parang feeling ko, natatakot siya na sabihin yung ganitong bagay doon sa jowa niya. Feeling ko talaga maarmalay itong jowa niya eh. Di ba? Yung parang ganyan. Tapos pag tsaka alam mo, wag mong gawin talaga ang sarili mo bilang punching bag. Kung ano yung parang ikaw lang sasalo ng init ng ulo niya sa isang bagay na hindi mo nga alam kung anong pinag-iinitan ng ulo niya Tapos bigla kang sasabihin na ganyan. Kasi kung halimbawa hindi talaga nag-work out at hindi mo na kaya, at talagang totoo yung sinasabi natin, words can hurt more than actions talaga Di ba? Ito hindi to sometimes, kadalasan talaga. Di ba? Kaya kung ganyan at ganyan na nangyayari sa'yo, bakit nandyan ka pa sa relationship? Ano pang ginagawa mo dyan? Tara na, dito ka na. Sama ka na sa amin. Sige, tara na, sakay na. Halika dito, anang maano kita, nakakainis ka Alam mo, kaibigan kita, tas ganyan, paulit-ulit maririnig ko sa'yo, di ba, ganyan, na talagang, alam mo, hindi mo na makayanan yung mga, paano yung sinasabi niya, wala siyang kwenta. Ano pa ibang sinasabi sa kanya, hindi siya magaling sa kama, insulting yan, Brad, insulting. Totoo. Di ba? Yung pala yung word, parang nakaka-insulto. Di ba kapag may girlfriend ka or boyfriend ka, dapat more than any aways or whatever, nai-inspire nyo ang isa't isa. Correct. Natutulungan nyo ang isa't isa na mag-grow, na maging better. Pero kung yung
partner mo, parang ginagawa kang miserable. Kasi parang, di ba, mafe-feel mo, miserable ba akong tao? Parang hindi kayo naghihilahan pataas eh. Naghihilahan kayo pababa. Ayan Kasi yun. hindi nyo maintindihan. Ano yung Diba? tawag dyan? Ano yan yung Les Miserables? Oo, pwede, di Les ba? Miserables, Pwede. Miserables. Baka lay miserable ka dyan. Hindi ka, ang hirap din, Rix, ha? Correct. Bahala na kayo sa buhay nyo. Oo, malalaki na kayo. dyan. Malalaki na kayo, ano ba kayo? Mga ganyan, itong mga to talaga, oo. Pero hindi pero kung ba ikaw, tag dito, confused boyfriend. Alam mo, partner, ilahad natin kaya yung ilan pa sa mga words na wag naman na sanang dumating sa punto na sasabihin sa'yo ng jowa mo. Kasi masakit Oo, talaga to. totoo. May mga ilang mga salita talaga na dapat hindi mo daw sinasabi sa partner mo eh. Unang-una na, red flag na partner yung sinabi niya na wala kang kwenta. O, di ba? See? Masakit kasi, Rix, eh. Totoo. Di ba? Oo. Next, sabi niya, ito pa, wag mong hihintayin na sasabihin pa sa'yo na nakakasawa ka na. Oh. Diba? Ano ba ako ulam? Ano tingin mo sa akin? Anong sawa-sawa? Kaya Ang nga. relationship, ang love, commitment yan more than feelings. Totoo. Diba? Diba? O kaya ito, partner, ito. Ewan ko kung narinig mo na rin ito sa mga naging past mo. Yung parang ikukumpara ka niya doon sa ex niya at sasabihin niya na wala ka talaga pinagkaiba sa ex ko. Ganyan. Ganon. Pati ka bumalik doon. Sorry. Doon dama. Arting-arte si bakla. yung parang alam mo yung nakakahugot ka. May personal touch ba ito? Parang ikaw ata nagpapatira dito. Pati ka bumalik doon. Kaya, Kumat kayo nag-break. Tinamay mo pa ako sa pagiging miserable mo. Charis. di ba? Charis lang. Tsaka ito Ano pa, ba? yung sabi niya na pinagsisisihan ko na ikaw ang naging jowa ko, mga ganyan. May mga pagsisisi. Totoo. May masakit naman yun. O kaya, ito, kahit sabi mo ng minsan biruan, wala akong pakialam sa'yo. Kahit anong gawin mo. Yung mga ganyan. Diba? Parang hindi ko maintindihan, bakit pa kayo naging magjowa? Yun nga eh. Ano pat nagmahalan kayo at naging magjowa kayo, tapos masasabi niyo yan sa isa't isa? Diba? Ano pa? Yung sabi na ang arte-arte mo, ang OA mo naman, tapos bahala ka sa buhay mo, maghiwalay na nga tayo. Yan, alam mo yung mga ganyang klase mga words, ay yung mga ganyang mga phrases, bentang-benta na yan sa mga pelikula. Diba? Oo, nagagaya nyo na lang. Mga feeling nyo, mga nasa movie kayo, pero wala naman. Hoy! Nasa realidad kayo. Sa realidad, masakit at mahirap kalimutan yung mga salitang ganyan. Totoo. Lalo na, diba, sabihin na, kahit anong gender mo sa mga babae, mga pababae, mga palalaki, hindi nyo dapat naiisip na pagsalitaan ng ganyan yung mga partner nyo. Kahit na naiinis kayo sa kanila, Correct. o sabihin nag-aaway kayo. Kasi, di ba, pipiliin yung magkaayos tapos naiwan nyo yung mga ganung matitinding salita. Ang sakit nun, Absorb, sa utak. Tapos, hirap kalimutan, Rick. Totoo. Tsaka lalo pa, Diba? syempre, mas lalong hindi mo talaga makakalimutan dahil nanggaling mismo sa bibig ng mahal mo. Doon sa taong inaakala mo na sana makapagbibigay ng inspirasyon, ng gana sa buhay, mga katulad niyan. Pero alam mo, confused BF, kung ako sa'yo talaga, ay nako, bounce na, tama na yan. 'Di ba? Tigilan mo na yan. 'Di ba? Ako lang ha. Kasi hindi mo deserve yung mga ganyang klaseng tao. Hindi ka rin niya deserve dahil napakabait mo. Sabihin na natin gano'n dahil syempre ikaw yung victim dito sa patirang ito eh. 'Di ba? Pero yung part pala na sinabihan ka na wala kang kwenta, sabihin mo man na pabiro. Bakit niya sasabihin? Ako never kung sinasabi yan. Totoo. At nawala na po ang aking partner. Ayan, at nakita niyo po siya. Nawala na po yung partner ko. Bigla na po siya naghang. At siguro po may problema sa kanya. May problema na po sa kanya. Tignan niyo, naka-still na siya. Hoy!
Parang kausap ko na po dito mga, parang ano na siya. Yung parang mga live report, mga Akala ko nakikinig lang niya sa akin na wala na pala yung internet niya. Ang bagal, bumagal siguro. But anyway, yun yung sinasabi ko nga sa inyo lalong-lalo na sa'yo, Confused BF, sabi ko nga sa inyo, kaya kung halimbawa man na talagang hindi mapigilan si jowa mo na ganyan, nako naman, ako na nagsasabi sa iyo na end mo na. Wala nang reason, wala nang dahilan para, alam mo yon na ikaw ay manatili sa ganyang klaseng relationship at talagang tuluyang nawala na po yung partner ko. Baka inantok siya. Pero tuloy pa rin po syempre at maraming salamat kahit pa paano syempre dito sa pagtutok ninyo kahit solo. Abangan na lang natin mamaya siguro kasi hindi ko maibalik yung ating Ayan. Partner, ano nangyari sa'yo? Bigla ka nawawala dyan. Biglang, alam mo, kala ko nakikinig ka lang sa pinag-uusapan. Tama ba yun? Partner, gumagano-gano na ako. Message nga ako sa'yo. Sabi ko, ba't nag-freeze ka? Or hindi ko alam ako ba yun? Ikaw nag-freeze. Kaya sabi ko, test. Kaya nag-test ako kasi baka nawala yung internet ko or whatever. Oo. Oh my God. Asan naman tayo? Saan ako pipick up? Actually, tapos na. Patira na to ng next episode. Edit mo na lang. O, dali na. O, game mo. Ituloy mo sasabi mo. Hindi, sabi ko nga sa kanya, ayun talaga, kung ako talaga magbabounce na ako, hindi na ako mananatili sa ganyang klaseng, alam mo, toxic relationship na yan eh. Di ba? Oo. At saka hindi pwede na, ako sabi ko sa'yo, sabi mo man na biro man yan, okay lang yan once, twice, pero pag halimbawa ang ginawa ng pang-araw-araw na biro yan, dumadagdag na sa insecurity mo at tinatanong mo na to the point, tinatanong mo na yung sarili mo, saan ka talaga nagkakamali at ano itong sinasabi na ba't nanggagaling sa kanya mismo yung mga alam mo yon yung mga ganitong klase mga masasakit na salita, dyan ka magtanong. Alam mo naman siguro ginagawa mo lahat para dyan sa jowa mong yan, pero kahit ganon, para nagiging punching bag ka kung trip lang niya na murahin ka, mumurahin ka na lang anytime kahit paggising mo. Ano yun? Diba? Oo, correct. Hindi na siya magandang part ng relationship. Kumbaga, nakakabuo siya ng masamang effect sa'yo. At dapat na-discuss mo yun sa kanya. Kung hindi niya kayang magbago, kahit na alam niya na... Kasi yan ang mahirap minsan sa relationship partner. Minsan i-discuss mo yung mga nakakasakit sa'yo, pero gagawin pa rin ng partner mo. So, magde-decide ka ngayon kung karapat-dapat pala i-keep yung mga ganyang relationship or magiging hopeful ka pa na pwede mo siyang turuan na hindi siya maging ganun. Totoo. Nasa sa'yo na yan. Your call yan, confused boyfriend. At saka mag-stand up ka naman, ikaw ang lalaki. Huwag mo hayaan na parang ikaw yung binubuli. Kasi nga, alam mo yan, hindi magandang pakinggan, lalo na sa partner mo yan. Kaya sabi ko sa'yo, hindi ka niya deserve sa mga ganyang klase mga Diba? To the point, alam mo, nasasabi niya, nakikita ko dito sa jowa mo, nasasabi niya sa'yo ito ng harap-harapan, imposible hindi rin niya nasasabi iyan sa ibang mga tao. Baka mamay ganyan din siya sa magulang niya, ganyan din siya sa kapatid niya, na parang akala mo yung ginagawa na lang biro-biro yung ganyang klase mga masasakit na salita. 'Di ba? Na hindi mo alam alam mo yun, kinikim-kim mo na lang, tapos bigla ka na lang sasabog. 'Di ba? Kumbaga walang respect. Di ba importante ang respeto sa relasyon? Totoo. Hindi nga yan usapan na huwag ka papayag na kasi especially lalaki ka. Hindi nga kahit nga lalaki, babae ka, kung ano man ang gender mo, kung paano mo kinoconsider yung sarili mo, hindi nyo dapat yan sinasama sa relationship ninyo. Ako may asawa akong tao. At apinado ako minsan sa isip ko, nakakaisip ako ng mga masasamang words. Kapag inis na inis ka, pikon ka, pero hindi na para iparinig mo pa sa kanya or malaman niya yung tindi ng galit mo sa utak mo na makapagsalita ka ng ganun. Kasi nga, hindi siya magandang maging parte ng kahit anong samahan. Kahit nga sa mga kaibigan mo para mag-iisip ka ng better way kung paano mo sasabihin yung mga take away mo dun sa mga sinishare na problema sa'yo ng mga tropa mo. Diba? Hindi mo minsan masabi na, alam mo, ang landi mo, tumigil ka. Diba? Minsan hindi mo masabi sa tropa mo kahit na yung gigil ka kasi parang mali yung desisyon niya. Diba? Ganun ka rin, di ba? Diba? Parang sabi mo na, alam mo, parang sis, parang para sa akin parang hindi, parang mali. Iisip ka ng paraan para hindi mo masyadong ma-offend at correct. Maging parang disrespectful kasi syempre all the more na ganun sa isang romantic relationship na dapat hindi ganun. Kung hindi matututo yan, jowa mo dahil, huwag mo na lang
lang sa'yo, confused boyfriend, kung anong gagawin mo dyan? Saka wag siya wag na magpakatanga dyan. Sabi ko nga kay confused boyfriend, para sooner or later, talaga makikita mo na, sweet boyfriend ka na. Tanggalin mo na yung confused kasi napaka-nega. Pag toxic na ang environment, toxic na ang relationship, toxic na ang mga tao sa paligid mo, kahit gaano mo man yan kamahal, alam mo better. Na katulad sabi ni partner ko kanina, respect. Dapat hindi natin tatanggalin yan sa relationship. Oo, pero mas lalo mong wag tanggalin yan sa sarili mo. 'Di ba? Ang self-respect na walang echo. Okay? So, parang ganyan yan. Kasi hinahayaan mo. Oo. Paano yun? Mag-tolerate! Yun nga hinahayaan niya kasi kayo nagkaganyan. Tapos sumbong-sumbong ka dito. Sinasabi ko sa'yo yan. Pati tuloy kami. Salamat kasi. Kaya nga. Alam mo, Estren, partner feeling ko maraming nakakaranas ng ganyan na parang tapos biglang okay na lang sila. Hindi nila alam unti-unti, nababawasan din yung tiwala at pagmamahal ng partner nila sa kanila kasi ganun. So, ang Correct. ending, wala, magbe-break. Diba? Kasi Correct. nga, hindi kayang i-tolerate or hindi kayang dalhin ng isang tao minsan yung mga ganyan. Iba-ibang tao eh. May mga tao na matindi ang sikmura at kaya nilang tanggapin eh. Pero may mga tao kagaya ni confused boyfriend na hindi okay sa kanya. So, gawan mo ng paraan yan. Correct. Kaya mo yan, malaki ka na. Tama. At saka, alam mo, hindi ka naman siguro pinalaki ng mga magulang mo para ganyan-ganyanin ka lang, di ba? Ito talaga, oo. Masasaktan yung parents mo. Correct. Ganyan. Diba? Hindi natin alam kung ilang taon na ba kayo para sa mga ganyang klase mga usapin, pero i-absorb mo na lang dito yung mga best pieces of advices na sinabi namin dito ng partner ko dahil talagang masakit. Kapag masakit yung mga salita, naku, umurong ka na dyan, tama na, yun na yun. Kasi alam mo, darating ang panahon, mas masasakit, mas mabibigat pa ang sasabihin sa iyo. Diba? At saka, hindi, ikaw natitiis mo talaga yung pinagsisisihan ko na ikaw yung naging jowa ko. Wala na akong pakialam sa'yo. Wala ka pinagkaiba sa jowa ko. Sa ex-boyfriend ko, ganyan. Tapos biglang, after few minutes, gusto ko ng I love you. Ganun na siya. Gusto ko ng Pero trip mo, te. Lakas ng tama mo Sige Ang na, santik yan. sige na, Wow. ikaw na kiss-kiss. Mga ganon-ganon? Ano yun? Hindi. Tama yung sinabi mo kanina, Rico. Ano yan? Toxic yan. Toxic Yung nga. ganyan, ano na yan. Toxic siya. Your call talaga yan, confused boyfriend ko, anong gagawin mo. Para lang sa amin ni Rico to. Ito naman mga nag-share lang din kami ng mga sa tingin namin para sa amin. Ano? Oo. Talagang medyo hindi kakaya. Ewan ko ako hindi ko kakayanin. Kung sakali na magganyan yung partner ko, hindi ko kaya. Oo. Ako din, di ba? Ako din, hindi ako mag-i-stay. Di ba? Hindi ako mag-i-stay sa mga ganyang klase mga relationship. Basta sabi ko sa iyo dapat maging lesson na sa iyo to. Di ba? Una, kausapin mo na siya. 'Di ba? Sabihin mo sa kanya lahat ng nilalaman ng puso mong 'yan. Hindi pwedeng yung parang susumbong-sumbong kahit kanino. Kayong dalawa pa rin talaga makakasolve niyan. Kayong dalawa pa rin magkakaunawan, magkakaintindihan kung ano yung the best na pwedeng gawin. 'Di ba? At kung hindi siya pumayag at sinasabi niya na parang hindi, dapat ako pa rin masusunod. Dapat yun na. Sabi ko sa iyo, another signal 'yan para sa iyo na kailangan mo na talagang umexit diyan. At dapat sabi ko sa iyo, nagtitira kasi kapag mahal-mahal mga ganyan, nagtitira kasi kayo sa sarili ninyo. Ang dami ko na nasabi, ba't gano'n? Parang kababata mo na sila, ang tagal na ng samahan nyo, ganun level. Yun. Parang hindi mo na nakakawat yung sarili mo sa part na yan. Oo, parang isa ka dun sa mga naging bahagi ng pagkakakilala nila sa isa't isa mula noon pa. Hanggang ngayon na mag-boyfriend-girlfriend na sila. Yung parang mga ito yung mga parang mga sinasabi ko kapag halimbawa hindi ako makatulog ng alas 3 sa madaling araw, yung mga 3 a.m. thoughts. Alam mo? Ay, nako. Dinaan sa pero totoo yun. Sabi ko sa'yo, exit na. Kayanin mo yan, meron at meron ka mahahanap. So, Diyos ko, sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo, wala ni isa nakalaan sa'yo. Imposible yan. Very impossible. 'Di ba? Kaya ngayon, lesson learned. Sabi ko sa'yo, never, never, never ka dapat magjojowa ng mga ganyang klaseng mga masakit magsalita. Respect yourself enough to walk away from relationships and situation na hindi mo nararamdaman yung worth mo. Correct. So, ikaw na yon, bahala ka dyan kung ano maging decision mo. Hindi naman sinasabi namin ni Rico dito na mag-break na kayo or hiwalayan mo na. Pwede. Option mo yon, bounce ka na, alis ka na kasi hindi mo na kaya. Pero kung gusto mong i-work out, make sure na magbabago siya. Kasi kung hindi lang din, mauubos ka. Baka Totoo. mamaya,
lalo pa kayong magkasakitan, di ba? May invalidate lang yung sinasabi mong love na yan. Diba? Gusto mo invalidate? May mga ganun-ganun. Sige, tirahin na natin itong jowa mong yan na pati ikaw, sama ka na rin namin kung bakit kasi nag-i-stay ka sa ganyang klase mga sitwasyon. At ayan, sana naman ito na yung pinakahuling pagkakataon na sasabihin mo sa amin yan at sana ito na rin yung last time na madidinig namin yung ganyang klaseng reklamo mo. Ang gusto naman sana namin marinig sa susunod yung parang yung jowa mo naman, yung ex-jowa mo na yung magpapatira dito dahil bigla ka nalang nakipag-break sa kanya after mo daw madinig yung mga advice namin. Mga ganon, di ba? Nako, maraming salamat sa lahat po ng mga syempre naka-tune in na naman, nanonood na naman at sana nakaka-relate. Pwede nyo naman po kahit wag na kaming panoorin. Ibig ko sabihin, dyan lang, ilagay mo lang dyan, wag mo na tutukan yung mga pagmumuka namin dyan, pakinggan mo na lang kami as if nasa radyo kami. Diba? Kung saan man kami naabot anumang klaseng mga platform ninyo kami napapakinggan, maraming salamat dahil kahit papaano nasusundan nyo kami, partner sa ating Facebook page. Tama! Dako, all you have to do is search Patira sa Tandem. I-like, i-follow para naman masundan nyo ang mga updates tungkol sa ating shows, sa ating mga episodes. At syempre, pwede kayong magpadala ng inyong mga patira doon. Pag may gusto kayong ipatira sa Tandem or pag-usapan ng mga issues, welcome na welcome po kayo sa ating pages. Correct. Nako, at huwag din yung kakalimutan na sundan din yung ating father Facebook page. Gusto mo may father Facebook page? Fatherhood, mga ganyan. Yung Atmosphere Podcast. So sana po masundan nyo kami lahat-lahat dyan para syempre may mga updates kung ano pa man at kung ano pa yung mga pwede ninyong mapakinggan under po sa network na ito. Okay? At syempre maraming salamat sa lahat ng mga patira na naman natin ngayon. Kasama ko hanggang sa susunod na mga episode natin. Syempre ang aking partner, si Partner TESS. At syempre, ang nag-iisa, ang partner ko sa mga ganitong harutan, Rico with an H-R-H-I-K-O. Rico na may hika, mga RH. At syempre, ito po once again ang Patira Sa sa Tandem! Patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tandem Online! Technogas Technique transforms your kitchen with safe and efficient appliances. With over 70 years of expertise, Technogas Technique embodies Italian kitchen excellence. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.